inyo ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyo ang kapahingahan ng ating Diyos kataas-taasan. May the Lord bless each and every one. Let's take some more time in silence and let's appreciate more of this moment in gratitude and thanksgiving. I-absorb pa natin ang sama-sama ang lahat ng blessing, ang lahat ng kabutihan ng Panginoon ngayong umagang ito. Gawin natin ngayon, sama-sama. Focus yourself in this moment. Focus yourself at the present. This is the day that the Lord has made. Absorb all the blessings and all the goodness right now. Father, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa aming pamayanan, sa pagpapala ng pagsasama-sama, at sa pamamagitan po ng aming pagkakaisa, sa pamamagitan po ng sama-sama naming pagyupo sa inyong harapan. Marami pa po kayong liwanag at pagpapala na igagawad sa amin. Gabayan niyo po ang aming reflection, gabayan niyo po ang aming pag-aaral. Be our true teacher. And all of us, your children, we sit at your feet. We are ready to receive all your blessings as you reveal yourself to us in Jesus' name. Born again, revisited. Napakaraming beses na nating nabasa, narinig ang kwento na ito. Pero mga kasama, I would like to invite you this morning to check again itong kwento na ito sa isang eksena sa ministry ng Panginoong Hesus between his conversation and a religious leader named Nicodemus. At para magkaroon tayo ng refreshed view sa pag-aaral na ito, babasahin naman natin siya sa Pinoy version. Juan 3:1-4. May isang Jewish leader na Pharisee, si Nicodemus. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, alam namin na isa kayong teacher na ipinadala ng Diyos. Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo unless nasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo, unless ipinanganak muli ang isang tao, di niya makikita ang paghahari ng Diyos. Verse 4-8. Pero paano kung ipapanganak ulit ang isang tao kung matanda na siya? Tanong ni Nicodemus. Imposibleng bumalik siya sa tiyan ng nanay niya para ipanganak siya ulit. Sumagot si Jesus, tandaan mo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi siya ipapanganak sa tubig at sa Espiritu. Pinapanganak ng magulang ang isang tao physically. Pinapanganak naman siya ng Espiritu spiritually. Pinoy na Pinoy, di ba? Huwag kang magtaka sa sinasabi kong kailangan ipanganak kayong muli. Nararamdaman ang hangin at umiihip ito kung saan ito gusto. Maririnig mo yun. Pero hindi mo alam kung saan yun galing at kung saan pupunta. Ganon din ang mga ipinanganak sa Espiritu. Verse 9-13, tanong ni Nicodemus, paano mangyayari yun? Sumagot si Jesus, teacher ka ng Israel pero di mo ito alam. Tandaan mo, sinasabi namin kung anong nakita namin at kung anong alam namin. Pero wala sa inyong gustong tumanggap ng mensahe namin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko tungkol sa mundong ito, paano pa kayo maniniwala pag sinabi ko sa inyo ang mga bagay tungkol sa langit? Wala pang nakapunta sa langit except sa Son of Man na bumaba galing sa langit. Verse 14,
kung paano tinaas ni Moses sa desert yung ahas na gawa sa bronze, ganun din dapat itataas ang Son of Man para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat maniniwala sa Kanya. Verse 16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. And I pray in Jesus' name, at sa pamamagitan din ng effort ng isa't isa, nagkaroon tayo ng refreshed view through this Pinoy version. Kasi napakaraming beses na nating binasa at pinag-aralan ang kwento na ito, and hopefully, ngayong umaga, as we try to read it again with fresh eyes and with fresh perspective through the years of learnings and realizations that we have gained, magkaroon tayo ng bagong pagtanaw sa kwento na ito. Born again, revisited. Isa-isahin natin yung mga portions ng story at kagaya ng nabanggit ko, gamit yung mga naipon na nating napag-aralan through the years, sariwain ulit natin, and let's try to cultivate more understanding in this story. John 3, 2-3. Nicodemus came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Marami na tayong na-realize sa mga story na ito na paulit-ulit natin na binasa. At alam nyo ngayon, marami pa tayong mga nadadagdag na realization. Kagaya halimbawa, reading this part of the story, now we understand that we enter into the experience of God's kingdom by being born again. Para makapasok, para ma-experience talaga natin ang kingdom of God, ang susi doon is to be born again. Now, ano naman ang bago doon? Diba sa mga pag-aaral natin, itong mga nakaraang taon, na-realize din natin na God's kingdom is also about renewal. Kasi ang pagiging born again, hindi lang yan kataga o title sa pagkatao mo, kundi isa siyang experience. And to be renewed means to let go of what is in the past and to pursue what is ahead, and most especially to pursue what is above. Ngayon, mas naiintindihan natin na we should use born again not just as a noun, but as a verb. Kasi ito pinagkaiba ng dalawa. Noun, pangalan, terminolohiya na pangtukoy ng tao. O kaya ang tukoy ng anong grupo ang kinabibilangan niya. Kaya pagka tinatanong, anong religion mo? Born again. So noun siya, pangalan. Pero mas naiintindihan natin sa mga serye na marami nating pag-aaral, yung born again pala na yan, hindi lang siya noun, verb siya. At pagka-verb, sabi nga sa grade 3 English subject, ang verb ay very good, plus 10 points. Pag verb, action word, di ba? Ibig sabihin, nagaganap. Ibig sabihin, nararanasan. So ang pagiging born again, hindi lang yan religious affiliation. Experience siya. Experience ang pagiging born again. Kaya mas magandang isagot pag tinatanong, born again ka ba? Di ba ganun ang tanong? Born again ka ba? Mas magandang sagot dyan, na born again ako. Or pwede mo nga rin sagutin, nabu-born again pala yun. Kasi it's a verb. It's something that is experienced. It is something that is happening. Nagaganap siya, nangyayari. Let's try to use yung salita na born again, not just as noun, but as a verb. 2 Corinthians 3:18, and the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him
as we are changed. Take note, we are being more like Him as we are changed from glory to glory. Sabi nga sa King James Version. Or as we are changed into His glorious image. Yun yung tinutukoy ni Paul na experience. Born again is renewal. Born again is a renewed experience. At yun ay dapat nagaganap sa atin. Yun ang ibig sabihin ng born again. And aside from that, maitagdag pa natin, born again can actually be read as born from above, according to Bible scholars and interpreters. Yung born again na kataga na yan, na nababasa natin sa Bible, sabi ng mga maraming scholar, maraming mga interpreters, publishers ng Bible, pagka tinignan mo yung original form niya, pwede mo yung basahin actually na born from above. Hindi lang born again ang pagbasa dyan. Nakikita rin natin sa mga serye ng pag-aaral natin sa maraming taon na mayroong publisher's preference. Nataon kasi na pinili ng publisher, ng printer, ng translator na born again ang ipiprint. So yun ang na-print, hindi born again. Pero nakikita natin, sabi ng mga scholar, actually pwede rin yung born from above. So mayroong publisher's preference that may have inadvertently shaped the meaning of Bible verses. Can you imagine, mga kapatid, kung ang sinunod ng unang publisher sa libro ay born from above instead of born again? Di ang tawag sa ating lahat, born above ka ba? Hindi born again ang tawag sa atin. Born above. Pero pag inisip ko, mas malinaw-linaw nga ang ibig sabihin ng born from above. Ipanganak ka sa mas mataas na antas. Kagaya ng sinasabi ni Jesus, hindi lang sa physical level, ipanganak ka sa spiritual level, mas mataas. Pero now we see merong influence sa mga publishers, ang mga interpreters. What if nga, nabago ng history, nag-back to the future, tapos napalitan, ang ginamit born from above. Yan tawag sa lahat, born above, hindi born again. Medyo weird, pero pwede. Therefore, ano mga realization natin dito bilang bagong pagtanaw na? Ano ang therefore natin? Mga kapatid, mga kaibigan, by now, mas naiintindihan natin na huwag mawala ang inyong kapayapaan, do not lose your peace, neither ruin your relationships because of literal and fundamental interpretations of the Bible. Hindi dapat tayo nakikipag-away, nakikipag-debate, hindi tayo dapat sumisira ng mga relasyon dahil lang sa nakapako na interpretation ng Bible. Kasi yan nga, born again, pwede palang born from above. So it's open, it's subject to further understanding. Ang mas kailangan natin pagtuunan ng pansin, yung lumalawak natin na pangunawa. Huwag makipag-away dahil lang sa verse at dahil lang sa doctrine. Sa pagpapatuloy pa ng ating re-analysis ng story na ito, John 3 verse 4, how can someone be born when they are old? Kanina sa Pinoy version, ramdam na ramdam mo yung kalituhan ni Nicodemus, di ba? Ano mangyayari yun? Sabi ni Nicodemus. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Ano mangyayari yun? And again, in verse 9, sabi pa ulit ni Nicodemus, how can this be? Inulit niya ulit yung tanong na kanina. Paano yan? How can this be? Nicodemus asked. At ang sagot ni Jesus, you are Israel's teacher, and you do not understand these things. Teacher ka pa man din. Sabi ni Jesus na gano'n, hindi mo pala naiintindihan mga ito. Ano mga realization natin pag tinitignan natin yung mga portions ng story? Through our years of studies and reflections, now we realize na we don't have a complete understanding of God. Si Nicodemus nga, hindi niya nag-gets din yung time niya. Alam niyo, totoo, tayo sa panahon natin ngayon, hindi pa natin lahat gets ang lahat-lahat tungkol sa kataas-taasan Diyos. Kasi sino naman ang makakahuli sa kabuuan ng Diyos? Like Nicodemus, may mga bagay na nahiwaga tungkol sa Diyos. Na nalilito siya at hindi niya rin alam.
maraming hiwaga ang kataas-taasan ng Diyos. Kahit pa nga, meron na tayong degree na naiintindihan. Pero mas mataas pa rin yun. For example, yung born of water na tinutukoy ni Jesus. Yung born of water na kataga, napakarami ang tumindig dyan. Tumindig sa pananaw at sa katuruan na, ay, water baptism yan, yung tinutukoy ni Jesus. Naging requirement tuloy ngayon ng water baptism. Kasi yun ang pagtanaw nila, born of water, ay, water baptism yan. But as we see, binasa natin yung kwento kanina, walang sinasabing gano'n si Jesus. Sabi lang niya, born of water. Hindi niya in-explain kung ano. Pero yun nga, mayroong mga tao, mayroong mga grupo na nanindigan sila, basta water baptism niya. At naging pagtatalo-talo, naging labanan, naging sanhi ng maraming di pagkakaunawaan, division, yung water baptism na yan. Tayo man, actually. Tayo man, we try to connect yung statement na yan, yung concept ng born of water, we try to connect it with cleansing. We try to connect it with cleansing, with repentance, because it sounds logical. So hindi naman tayo nagmatigas sa water baptism, pero kinonect natin yung konsepto ng being born of water sa cleansing dahil tubig at repentance bilang pagbabagong loob. Nonetheless, it's an assumption. It's an assumption kasi nga, again, hindi naman siya pinaliwanag ni Jesus. Kinonect lang natin dahil it sounds logical. It's an intelligent guess. But it is a guess nonetheless. Ang punto natin, right now, we are not sure enough to say that we have not fully understand everything yet. Patuloy pa tayo nagsasaliksik. Patuloy pa tayo sa paglalakbay. At ang sarap nga, nung comfortable ka sa gano'n na hindi mo pa alam lahat. Kasi sumasabay ka lang sa agos ng lawak ng kabutihan ng Diyos. Sabayan mo lang. Saya nga adventure. Dami mo pang natututunan. We are mature enough right now to say na we haven't fully understand it yet. Not yet. Yun ang keyword, not yet. Ibig sabihin, hindi pa. Kahit paano nalagpasan mo yung hindi, may naintindihan ka ng konti, pero hindi pa. At mga kapatid, mga kasama, nakasabay nating naglalakad, naglalakbay para makilala pa ang Diyos. Mga kapatid, pag di pa natin alam, okay lang yun. Pare-pareho tayong naghahanap. Ang importante, alam niyo talagang blessing, yung nakahanap ka ng mga kasama sa buhay na naglalakbay ka rin, searcher ka rin ng Most High God, ating ka rin mag-aral. Uy, blessing yun. Kasi doon tayo tumatay. It's okay. And it's good to be comfortable sa hindi pa natin alam. Sabi nga ni Apostle Paul in 1 Corinthians 13:9 and 10, now, our knowledge is partial and incomplete. Take note of that. Si Paul mismo nagsasabi na ang dami-dami na niyang na-establish na mga katotohanan sa pag-aaral niya about Jesus. Pero siya mismo sabi niya, now, our knowledge is partial and incomplete. And even the gift of prophecy reveals only part of the whole picture. Katiting lang yung nalalaman natin na nakikita natin sa pangkabuuan. But when the time of perfection comes, these partial things will become useless. Magiging obsolete siya kasi ma-upgrade siya sa mga fullness ng katotohanan at fullness ng goodness ng Diyos. The time of perfection is yet to come. Darating pa lang siya. And again, that's what makes it exciting. Kasi sinasabi natin yan, blessed na tayo ngayon. Dami-dami na nating blessing na tinatanggap. Mga kapatid, marami pa. Marami pa. We barely scratch the surface. And be excited for that. Furthermore, John 3:5-8, Jesus answered sa pagbabalik ng kwento, very truly I tell you,
No one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Again, walang elaboration about being born of water. Yung Spirit ang elaborate niya. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of Spirit. Through our continuous studies, we have a better understanding of how God's Spirit works. And let me emphasize, better, hindi pa complete. Kasi kahit paano umusap naman na tayo sa ating pangunawa para unawain ang mga katotohanan at pagkilos ng Espiritu. Sabi ko kanina, walang elaboration, much elaboration, wala naman about being born of water, but we can see there's an elaboration here about being born of the Spirit. And being born of the Spirit, base sa binasa natin, means, pag born of the Spirit, it means non-physical. Kasi nga, born of Spirit, right? So, hindi siya physical. And we can also say na, hindi siya earthly. Hindi siya sa mundong ito. And I would like to add na may mga bagay, pointing out to this truth, may mga bagay na lagpas sa earthly dimension. May mga bagay na hindi posible sa physical, three-dimensional world, pero posible sa quantum dimension. And as I have said, at least ngayon, medyo alam na natin. Medyo. Dapat nga, medyo. Kasi kahit paano umusad naman na tayo. Pero ngayon nakikita natin na yung hindi posible sa physical world, sa earthly world, pwede sa quantum levels. Pwede sa quantum dimension. Pag sinabi mo kasi physical world, three-dimensional world, 3D kasi depth, height, and width. Yun ang ibig sabihin ng 3D. No? Depth, height, and width. Pero merong fourth dimension. Meron pang fifth. At maraming scientists ang nagsasabi meron pang 6, 7, 8, 9, 10. It's unlimited. The true realm of the Most High God is unlimited. Imagine the kingdom of heaven that way. Meron pang hindi posible sa earth, sa physical realm, pero pwede sa ibang dimension. Pwede sa quantum dimension. Yun ang palang medyo natutukan natin. Halimbawa, mga kapatid, kung tumitingin-tingin kayo ng news, the concept of quantum tunneling na madalas i-discuss ng ating Pastor Ed Lapis, yung concept ng quantum tunneling na ang sinasabi niya, quantum tunneling is a phenomenon where a particle passes through a barrier that it shouldn't be able to cross. Ang sinasabi niya, sa regular world, sa physical world, sa earthly world, pag bumangga ang isang bagay sa pader, dapat tatalbo siya pabalik. Kasi hindi niya pwedeng tagusan niyo, pader nga eh. Pero sa quantum world, posible siya. And yung concept na yan, ang quantum tunneling, yan ay pinarangalan nitong 2025 ng Nobel Prize for Physics Award. Napatunayan na nila in science through laboratory experiments na yung quantum tunneling, yan dapat hindi mo pwedeng lagpasan. Posible daw. Apply that to our spiritual understanding. Kasi na-prove na ng science pwede at binigyan na nga ng award. Posible ang lahat ng bagay, lagpasan mo lang ang physical dimension. Lagpasan nyo ang physical dimension. Yun ang challenge. And as Jesus is emphasizing, a person who is born of the Spirit, for someone who is born of the Spirit, everything is possible. Lagpasan mo lang yung physical space. Also, a person born of the Spirit is comfortable with progress. They are not afraid of progress and change. Yan, change yan, progress yan, patunayan ng science. Ang talagang person born of the Spirit, sabi ni Jesus, komportable sa mga ganyan.
Sabi nga ng Panginoong Hesus doon sa mga kataga niya, parang hangin. Alam mo na umiihip siya, right? Alam mo, nararamdaman mo siya, naririnig mo siya. Pero hindi mo naman talaga naiintindihan saan siya galing. At hindi mo rin talaga mapapako, hindi mo matutukoy saan siya papunta. Because there is continuous progress, there is continuous change. At ang taong born of the Spirit, komportable sa ganon. We are able to listen to what God will say and what life will show us. Hindi nakapako ang ating pananaw sa kung ano yung alam lang natin. Kung ano yung alam na natin. We are not fixated to what is already said and shown. We are very much open to what God will say pa and what life will show us pa more. Ganun ang mga born of the Spirit. Kasi mga kapatid, again, marami pang ipapakita. Marami pang kaliwanagan at matataas na pagpapala ang Diyos para sa atin. Ang dami-dami pa. John 3:16-17, looking back at the story, alam natin yung 16 na ang sinasabi, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Ngayon, sa kakabalik-balik natin ang kwentong ito, alam niyo nakakatuwa. Ngayon, we know that Jesus truly represents and embodies God's love and grace. Ngayon mga kapatid, marunong na tayo magbasa ng John 3:16 na kasama ang 17. Kasi kadalasan napuputol sa 16, which is already good naman. Pero ang lalim palalo pag dinagdag mo yung 17 na nagsasabi na, paki-flash nga ulit anak, verse 17, "God did not send His Son to condemn the world." Never pinadala ng Diyos ang kanyang anak para parusahan, para pahirapan, para supilin tayo. Pinadala ng Diyos ang kanyang anak para bigyan tayo ng buhay na ganap. So, at least ngayon, di mo mga kapatid, marunong na tayo magbasa ng John 3:16 and 17. Improvement na yun. Colossians 2:9, "God lives fully in Christ." Alam na natin ngayon ang Panginoong Hesus talaga kumakatawan sa kabutihan at biyaya ng Diyos. So my good friends, my dear family, kung naging pamilya mo na kayo sa ating paglalakbay, sa pananampalataya at sa pagsasaliksik sa katotohanan ng Diyos, ating ipagpatuloy ang paghayo. Buksan pa natin ang sarili natin. Kasi pansinin niyo mga kapatid, pansinin niyo lang itong katotohanan na ito. Hindi naman nadadagdagan ng verse sa Bible? Wala namang additional na verse, may bago ba? Wala. Ang lumalawak lang talaga yung pang-unawa natin sa pagbabasa ng mga verse. Kaya, ulit-ulit natin binabasa, tapos after 10 years of reading, bigla natin sasabihin na, ay, parang di ko yung nakita dati. Hindi ganyan palang ibig sabihin niya. Congratulations, kasi ibig sabihin, tumaas yung pang-unawa mo. Hindi naman nagbago yung verse eh. Tumaas yung pang-unawa mo. So, pagka lumalawak ang pananaw mo, there are no other verse or chapters added. It's your brain that has expanded. So, pagdating doon, congratulations. Congrats sa iyo. And ang isa pang challenge dyan, kung tutuusin, huwag nating ipako ang Diyos sa image na alam natin. Yan ang isang malaking kamalian mula pa ng relihiyon natin sa Pilipinas. Ipinako natin ang Diyos. Pero ngayon, mas nauunawaan natin, hindi dapat ipinapako ang Diyos sa iisang imahe lang. Hindi dapat limitahan ng Diyos sa kung ano lang yung gusto natin. At lalo hindi siya dapat malimitahan sa mga curriculum at doctrine na gawa lang ng tao. Isang explanation lang yun ang kanyang bahagi. Pero hindi yun ang lahat-lahat.
tungkol sa Kanya. Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." So, meron tayong naiintindihan bilang tao, pero hindi natin pwedeng ipako na yun lang ang Diyos. Because with God, all things are possible. Malawak pa, mataas pa. Ang dami-dami pang pwedeng i-discover, ang dami-dami pang pwedeng ma-receive. Ang dami-dami pang pwedeng ma-receive. So, kung marami palang ma-receive pa, ikaw ba magagalit ka? Magagalit ka ba na, ay, kumikilos ang Diyos sa paraan na hindi ko alam? Ikaw gagalit mo ba yun? Eh di ba dapat lang na hindi mo talaga naiintindihan ang lahat tungkol sa Diyos? Magagalit ka ba talaga yun? Or sinong tao ang makakapagsabi na hanggang dito na lang at ito na ang dulo ng langit? Sino ang makakapagtundok na may dulo ang langit? Wala. Magagawa ba ng tao yun? Kasi pag ganyan ang pananaw, sino pala ang mas mataas? Ang Diyos o ang tao pag ganyan ang pananaw? Hindi parang mas mataas na ang tao kasi tinutuldukan mo na. Again, pinapako mo na ang Diyos. But no! No! God is always and forever will be higher than man. Laging mas mataas ang Diyos. Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Surrender to God's Spirit. Surrender to God's Spirit. Siya mas mataas. Alam niyo, after many years of serving, nagre-reflect kami ng konti ng aking mahal na asawa kahapon. Sabi namin, lagpas kalahati na ng mga edad natin ang ating pagsasama at almost kalahati na ng buhay natin ang ating pagsaserve. I have found my rest, I have found my resolve sa linya ng mga kanta natin na lagi natin kinakanta na awit linggo-linggo. Sa linya na ito ng mga kanta natin, nakita ko yung katuturan sa buhay. Alam niyo yung linya na yun ng kanta, sabi natin sa song natin, every time we close our Jesus celebration, where He leads me, I will follow. Where He sends me, I will go. Day by day, I walk a little closer to my Lord. So kung saan ituro ng Espiritu, sabi nga ng Panginoon Jesus, kung saan tumumo ang hangin, sunod lang. Kung saan siya mag-lead, go. Pag sinabi niyang proceed, follow. Tapos, nalalaman mo lang na araw-araw, papalapit ka ng papalapit sa ating kataas-taas ng Diyos. Kahit konti lang. Uy, maraming blessing yan, ha? Kahit konti lang. At yan din yung tinutukoy sa John 3:5-8, dun sa eksena muli ng Panginoong Yesus at Nicodemus. So John 3:5-8, Jesus answered, Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. The wind blows wherever it pleases. Di ba? Ganun naman ang hangin. Ginagamit ng Panginoong Jesus to describe the Spirit. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, right? But you cannot tell where it comes from or where it is going. So, it is with everyone born of the Spirit. Sunod lang sa Espiritu. Kasi we can trust naman na kada sunod natin, blessed ang aabutan natin na estado. Let's continue to be excited. Brothers and sisters, let's continue to be excited with God. Umasa pa tayo sa marami pang gagawin ng Panginoon. Because, as we have already pointed out, everything is possible with God. Everything is possible. Psalm 31, verse 19, How great is the goodness you have stored up for those who fear you. Ang dami-dami pa, ang lawak-lawak pa, napakadakila, napakalaki ng mga goodness na nakaipon para doon sa mga gumagalang sa inyong paraan. Sabi niya,
And we all know 1 Corinthians chapter 2, verse 9. No one has ever seen, no one has ever heard, no one has ever imagined. Wala pang nakaka-imagine. Bukod sa wala pang nakakita, wala pang nakakarinig, wala pang nakaka-imagine. Ibig sabihin, hindi talos ng imahinasyon ng tao what God has prepared for those who love Him. Ang dami-dami pang pagpapala sa ating harapan, mga kapatid. Together. Sama-sama natin yung tumuhin. Sama-sama natin yung hanapin, panghawakan, at sundan ang Espiritu tungo sa mas malalawang pa ng pagpapala ng ating kataas-taasang Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Heavenly Father, we thank you for your love and your grace. At salamat, Panginoon, that you are mysterious. We thank you for your mystery, for your greatness, and this will keep us excited because we know there is so much more ahead of us. Great days are ahead of us, and it's wonderful to walk in your path through the ways of Jesus. Sustain us, Lord, and keep us excited. We ask this humbly in Jesus' name.